Oh, kapatid ko, napano ka? Sa lahat ng kilala kong umuwi ng bahay galing trabaho, ikaw lang yung pinakamasaya. Napakaganda ng iyong ngiti. Sabihin mo nga sa akin, anong sikreto mo? Sabihin mo na. Sabihin mo nga sa akin, yung totoo, umamin ka. Boyfriend mo ba yung driver ng bus na dumadaan palagi pag umaga? Oo, yung palagi mong sinasakyan tuwing hapon tuwing uuwi ka. Napapadalas yata ang pagsakay mo sa bus na yun. Maraming bus na dumadaan dito pero palaging doon ka sumasakay. Ha? Kita mo naman yung mga pinsan natin, hindi ba? Mga bus driver ang napangasawa. Ngayon, walang makain ng mga anak. Hirap sa buhay. Akala mo ba hindi ko napapansin? Tuwing umaga, bago ka sumakay sa bus na iyon, titingin ka munang maigi sa driver. May pagngiti ka pag nalalaman. May pagbati ka pag nalalaman. Ano? Close kayo? Nitong hapon lamang, pagbaba mo sa bus na iyon, may pagbati ka pa ulit. May pag-appear ka pa. Ano? K-drama? Kapatid ko, nauunawaan ko namang friendly ka talaga. Pero parang may kakaiba. Bilang ate mo, hindi naman kita pinapakialaman sa gusto mo mangyari sa buhay mo, pero paalala lamang, mahirap lamang ang buhay natin. Kung pipili ka ng iyong magiging kasintahan o asawa, yun naman tipong ikaw ang aalagaan, hindi yung ikaw pa ang magpapalamon sa kanya at sa kanyang mga pamilya. Sa kapatid niya, sa mga magulang niya. Ano? Umayos ka ng buhay mo, Mel. Umayos ka. Yan ang paalala ni Bea sa kanyang bunsong kapatid na dalaga. Hay nako naman ate, ano bang iniisip mo? Ano bang mga sinasabi mo? Walang masamang makipagkaibigan. Pag ngumiti, pag bumati at nakipag-apiran, nakipagkwentuhan sa isang kakilala, mali siya agad? Hay nako ate, kaka-TV mo yan. Isang bagay pa ate, mabait naman si Troy. Masiyahin, makwento, kwela. Tsaka nagkakataong siya'y nakaschedule mag-drive ng bus sa mga oras na lumalabas ako ng bahay. Anong gusto mo? Mamili pa ako. Ate, kapag malilate ka na sa trabaho mo, imposibleng makapamili ka pa ng iyong sasakyan. Ano ka ba naman ate? Ano bang iniisip mo? Nasa dulo ako ng bus, nasa harapan siya. Anong akala mo nagkukwentuhan kami doon? Ano ba? Yan ang sagot ni Mel. Halos araw-araw, halos linggo-linggo, nagtatalo ang magkapatid na ito. Ito kasing si Bea, kung ano-anong sinasabi sa kanyang kapatid. Dahilan upang sila ay palaging magtalo. Kaya sila palaging pinagsasabihan ng kanilang ina na hindi na nga sila mga bata. Nung bata pa lamang ang magkapatid na ito ay napaka-close nga nila sa isa't isa. Palibhasa, dadalawa lamang silang magkapatid. At itong panganay na si Bea, ang laging gusto niya, siya ang masusunod dahil siya nga raw ang nakakatanda. Samantalang si Mel, palakaibigan, mabait. Kahit alam niya na minsan nakakasama na nga ng loob ang kanyang kapatid, hindi na nga niya ito pinapansin. Pinapalagpas na lamang niya dahil alam niya na sadyang ganoon lamang ang kanyang ugali. Isang araw ng Lunes, alas 8 na nga ng umaga, wala na nga si Mel sa kanilang tahanan. Siya ay on the way na patungo sa kanyang trabaho. Si Bea, kinausap ng kanyang ina. Ang sabi nga nito, Bea, ano ka ba naman? Ang tanda-tanda mo na, hindi mo pa siya unawain. Halos araw-araw mo siyang pinapagalitan, hindi na bata ang kapatid mo. Hindi porke panganay ka, ikaw ang palaging masusunod. Ano ka ba naman? Yan ang sabi ng kanilang ina. Ang sabi naman ni Bea, Nay, utang na loob naman. Kasalanan ko pa to? Yan kasing anak ninyo pagsabihan ninyo. Akala nyo ba hindi ko nakahalata, inay? Tuwing umaga, palagi siyang sumasakay ng bus, hindi ba? CLTV palagi. Parehong bus? Parehong driver? Nagkataon lang yon? Nay, hindi lang ako ang nakakakita. Mga kapitbahay natin. Sabihin nyo nga sa akin, inay. Ha? Kayo, bilang kayo po ang magulang,
Okay lang po ba sa inyo na ang mapangasawa o ang maging kasintahan ng inyong anak ay isang bus driver? Yung tipong siya pa ang magpo-provide para sa lalaking yun? Ha? Inay naman. May pinag-aralan po ang anak ninyo. Hahayaan niyo siyang mapunta sa ganung klase ng tao? Bahala kayo. Pinapayuhan na nga kayo, ganyan pa kayo. Minamasamaan niyo pa. Ang dagdag pa ni Bea, Inay, ayaw ko lang po siyang matulad sa mga kapitbahay natin. Sa mga kamag-anak natin, na maayos naman ang tinapos sa paaralan. Maganda sana ang kanilang kinabukasan pero nasayang lang dahil napunta sa maling tao. Ang sabi naman ng kanyang ina, Bea, yung totoo. Takot ka ba? Takot ka bang matulad ng kapatid mo sa mga kapitbahay natin? Mga kamag-anak natin? O takot kang matulad siya sa'yo? Napatahimik na nga lamang itong si Bea sa sinabi ng kanyang ina. Basta na nga lamang pumasok sa kanyang kwarto itong si Bea at hindi na nga kinausap pa ang kanyang ina. Maya-maya, nakareceive nga siya ng chat mula dito. Ang sabi niya, nagpapasalamat daw itong kanyang ina dahil concerned itong si Bea sa kanyang kapatid. Pero dapat mayroong limitasyon. Tulad ng sabi ng kanyang ina, wala raw silang karapatan na kontrolin o panghimasukan ang sariling kaligayahan nitong si Mel. Hindi naman daw kasi lahat ay tungkol sa pera at kayamanan, pag-asenso at kung anuman. Ang mahalaga, nagmamahalan, nagtutulungan. Katulad na nga lamang ng kanilang mga magulang. Tingnan nyo, hindi naman sila mayaman, pero nagmamahalan. Pero sadyang buo ang isipan ni Bea sa kanyang paninindigan. Dapat daw pumili ng maayos na mapapangasawa si Mel dahil ito na nga lamang daw ang kanilang pag-asa upang makaahon sa kahirapang ito. Itong si Mel sa araw-araw na kanyang pagpasok sa trabaho, minsan hindi na nga siya makapag-focus. Ang tanong niya sa kanyang isipan ay bakit nga ba ganoon ang kanyang kapatid? Hindi niya malaman kung concern ba ito o sadyang pinanghihimasukan lamang ang kanyang mga pasya. Bakit nga ba ganito na nga lamang mag-isip itong si Bea? Sabay-sabay natin siyang kilalanin. Bata pa lamang si Bea bilang isang panganay, mataas na ang kanyang pangarap sa buhay. Nais niyang gawing lahat ng kanyang makakaya upang maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya, upang makatulong siya sa kanyang mga magulang. Itong si Bea ay mabuting anak naman. Ang problema, masyado itong masalita. Minsan, matalas. Minsan, masakit. Pero, ang sinasabi niya lamang ay kung ano ang alam niyang totoo. Kumpara kay Mel, tahimik lamang, simple. Hindi siya basta-basta magsasalita, lalo na kung hindi pa siya sigurado. Bagamat magkaiba ang kanilang mga ugali, nagmamahalan silang dalawa. Palaging sinusuportahan ni Bea itong si Mel sa lahat ng larangang kanyang nais puntahan, nais subukan. Kaya lang sa paglipas nga ng mga taon, tila ba iniiwasan ng mga tao sa kanilang barangay itong si Bea. Dahil masyado nga daw mataray ang kanyang mga tingin, masyadong suplada ang kanyang mga kilos. Ito maaari ang naging dahilan kung bakit napakadalang ng mga lalaking nais manligaw sa kanya. Ang biru-biruan pa nga sa mga tambayan ay kung talaga bang kapatid ni Bea itong si Mel. Malayong-malayo nga daw sila sa isa't isa. Palibhasa nga ay bata pa. Kahit hanggang high school, bit-bit nitong si Bea ang kanyang ugali kaya ang kanyang mga magulang palaging ipinapatawag sa eskwelahan. Nako, muntik pa ngang hindi makagraduate. Kahit pa sabihing pasado ang lahat ng kanyang mga marka, meron kasi itong nakasagutang isang guro. Kahit pa sabihing siya ang nasa tama at ang gurong iyon ang may maling nagawa, sa mata ng mga tao, bastos pa rin si Bea. Pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga, ginawa niya ang tingin niya ay tama. Bigla kasing nakita ni Bea sa labas ng eskwelahan ang isang teacher noon, isang substitute teacher
na pinagtatawanan o ginagawang katatawanan ang isa sa kanyang mga kaibigang mayroong kapansanan. Sabihin na nga nating hindi niya alam ang buong pangyayari, kung anong kanyang inabutan, yun na lang ang kanyang pinagbasehan. Ipinagtanggol niya ang kanyang kaibigan. Hanggang sa makasagutan nga niya ang gurong iyon na palaban din naman. Napakahaba pa ng pag-aareglo. Munti ka nang hindi makagraduate ng high school itong si Bea. Pero wala siyang pinagsisisihan. At dahil wala pa nga silang sapat na pera, hindi nga siya nakapagkolehiyo. Hindi kaya ng kanyang mga magulang. Kaya si Bea mismo ang gumawa ng paraan upang makapasok sa isang vocational course sa TESDA. Sa mga panahong si Bea ay nag-aaral sa TESDA, minamahina niya ang kanyang ama dahil nais nga niyang makapagkolehiyo pero hindi siya kayang provide ng mga ito ng kanyang mga magulang. Anong gagawin? Mahirap nga lang ang kanilang pamilya. Ang kanyang ama, matanda na rin. Kaya ang sabi nitong si Bea, dapat sa buhay niya, siya lamang ang masusunod. At kahit na kailan, hindi na nga raw siya hihingi pa ng suporta mula sa kanyang mga magulang. Tutal, kapag umaasa siya sa mga ito, wala namang nangyayari. At dahil palaging magkasama itong si Mel na kanyang bunsong kapatid at ang kanyang mga magulang, nakikita niya kung gaanong kasaya ang mga ito hanggang nagkaroon ng inggit sa kanyang puso. Lahat ng kanyang yamot sa kanyang mga magulang, sa kanyang kapatid niya, ibinubuhos. Hanggang sa paglipas pa ng ilang mga taon, ganoon pa rin ang kanyang tingin at turing kay Mel. Isang hapon, "Anak, hayaan mo na nga lamang yang ate mo. Nasa tamang edad ka na. Gawin mo kung anong alam mong tama. May tiwala kami sa iyo. Bilang iyong ina, handa akong suportahan kung anong gusto mo. Ang sa akin lamang ay kung totoo na meron ka ng kasintahan o merong nanliligaw sa iyo, ay kilatisin mong mabuti. Hindi naman kasi mahalaga kung mayaman ba siya o mahirap, kung ano man ang kanyang pinagkakakitaan o kung ano man kanyang trabaho. Basta masipag at marunong gumawa ng paraan, okay na yun. Yung tipong hindi ka lolokohin, yung hindi ka sasaktan. Anak, hindi man tayo mayaman, hindi ko kayo pinalaking mapagmataas sa kapwa. Huwag ka nang mag-iingay pero wag na wag mong gagayahin si ate mo, ha?" Yan ang payo ng inay ni Mel sa kanya. Niyakap na nga lamang ni Mel ang kanyang ina at muling nagpasalamat dito. Dahil at least sa pagkakataong ito, sigurado nga siya na wala naman siyang ginagawang mali sa kanyang kapatid. Nagpatuloy lamang ang araw ni Mel. Araw-araw pumapasok nga siya sa kanyang trabaho. 5:00 pa lamang ng umaga, gising na ito. Nakahanda na ang kanyang uniform at ang lahat ng kanyang mga gamit. 6:00 ng umaga, aalis siya ng bahay at bago mag-6:00 ng hapon, makakauwi na nga ito. Sa kanyang araw-araw na pagpasok, palagi niyang nakikitang dumaraan ang bus ni Troy. At muli, papasakayin siya nito dahil mahirap na ang malate. Palaging traffic sa kanilang lugar. Dahil napakaaga pa, minsan maluwag pa ang bus. Nakakapag-usap pa nga silang dalawa, nakakapagkwentuhan habang nasa biyahe. Kung kamusta ba ang trabaho, kamusta ba ang biyahe, magkano ba ang kinikita sa isang araw, ano bang problema, ganito ganyan. Tipong kaswa lamang. May mga pagkakataong hindi naman maiwasan itong si Mel ang sumakay sa bus na iyon dahil minsan nag-o-offer itong si Troy ng libreng sakay sa kanyang bus. Siyempre, hindi lamang yan para kay Mel kundi para sa lahat, lalong-lalo na sa panahong napakaaga pa o baka naman napaka-late na. Halos lahat ng mga tao ay tuwang-tuwa kay Troy, maging mga kapwa niya driver. Maraming mga tao ang aliw na aliw sa kanya. Marami kasi siyang kwento, maistorya, palakaibigan at sadyang masiyahin. Mahusay pang umawit. Magalang at sadya namang gentleman. Kaya hindi malaman ni Mel kung anong dahilan bakit napakalaki ng galit nitong kanyang ate Bea sa mga taong katulad nitong si Troy.
Sa paglipas pa nga ng mga linggo, tila ba palapit ng palapit ang loob ni Mel sa binatang ito. Kahit pa sabihing galit dito sa taong ito, ang kanyang ate Bea, wala na nga siyang pakialam. Dahil para sa kanya, wala naman silang ginagawang masama. Walang masamang makipagkaibigan. Ano nga ba ang pinagkakaabalahan kasi ni Bea? Baka naman hindi siya ganun kabisi, baka hindi ganun kaabala kaya ang daming napapansin. Hindi naman. Itong si Bea, palagi rin siyang busy. Ang kanyang trabaho sa pabrika din. Ang problema, magkaiba nga sila ng chef ng kanyang kapatid. Ang dalawang ito, parehong may trabaho sa pabrika. Kaya lang, magkaiba nga sila ng oras ng pagpasok, magkaiba ng oras ng pag-uwi, magkaiba ng kumpanya. Sa kadahilan ng dapat laging may kasama ang kanilang ina sa loob ng kanilang tahanan. Ang buong akala nga nitong si Mel ay okay na ang problema dahil ang kanyang ate Bea hindi na nga siya sinasabihan ng kung ano-ano, hindi na nga siya pinapakialaman. Ang problema nang dahil sa napakaraming makakating dila, nakarating sa kanyang ate Bea na muli niyang kinakausap si Troy na isang bus driver. Muli, mag-aaway na sila pagdating sa bahay, lalo na sa araw ng day off. Dahil sa parehong problema, itong si Mel natuto ng mga tuwiran sa kanyang ate. Sige, saktan mo ko. Ate, ituloy mo. Sabunutan mo ko, ipahiya mo ko sa mga tao. Total diyan ka magaling. Subukan mong ituloy. Sa pagkakataong ito, lalaban na ako sa iyo. Alam mo ate, wala ka bang kahihiyan sa iyong sarili? Okay lang sana kung ako na lang yung pinapahiya mo eh. Pero pati si inay? Ha? Anong klaseng utak meron ka? Gusto mong igalang kita, irespeto kita, pero hindi mo kayang irespeto si inay. Baka nakakalimutan mo. Hindi porke panganay ka, palagi kang tama. Ate, pagod na kaming unawain ka, intindihin ka. Sino mag-aakala na pati si Troy na walang kamuwang-muwang kung sino ka, ipapahiya mo sa mga tao? Ha? Dahil ano? Dahil bus driver siya? Ha? Dahil ano? Dahil tingin mo walang mararating sa buhay yung tao? Napakasipag ng tao eh. Mabait siya, maraming kaibigan, hindi katulad mo. Ate, kung ikaw, okay lang sa yung wala kang mga kaibigan sa paligid mo. Kung miserable ang buhay mo dahil ganun ka, ikaw yung magbago. Hindi yung ako ang idinadamay mo. Yan ang sabi ni Mel sa kanyang ate. Pero ang sabi nga nito, so anong ibig mong sabihin? Ha? Nagmamagaling ka na? Ikaw na ang mahusay. Baka nakakalimutan mo, kung di dahil sa akin wala kang trabaho ngayon. Kung di dahil sa akin, wala kang kinikita ngayon, hindi ka makakapag-akit ang pera sa bahay na ito. Aba, Bel, kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. Huwag mong kakalimutan kung sino ka sa bahay na ito. Mel, sabihin mo nga sa akin, gusto mo ba talagang matulad kay inay? Makapangasawa ng isang lalaking mahal na mahal ka pero walang pangarap sa buhay? Ha? Ang sabi ni Mel, unang-una sa lahat, ate, hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Hinahamak mo ang ating itay? Ang sarili mong ama? Bakit? Bakit napakababa ng iyong tingin sa kanya? Ha? Samantalang kundi dahil kay itay, hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral mo. Diba? Maaaring hindi mo nakuha ang kursong gusto mo pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Maganda ang buhay mo. May pera ka sa bangko kahit papaano. May trabaho ka ngayon. At lahat ng yan utang na loob mo sa kanya. Diba? Isang bagay pa. Wala kang pakialam sa buhay ko. Hindi ko kasintahan si Troy at kahit na kailan, hindi ako nagkaroon ng boyfriend nang dahil din sa'yo. Maraming pagkakataon sa buhay ko ang pinalagpas ko ng dahil sa'yo, dahil magagalit ka, dahil sasama ang loob mo. Ngayon, pinagmamalaki mo na ng dahil sa'yo, may trabaho ako? Nagpapatawa ka ba? Hindi ito ang trabahong gusto ko. Hindi ito ang nais kong gawin pero ipinilit mo.
Nang makapasok ako sa kumpanya ngayon, ikaw rin yung pumili kung anong proseso ang gagawin ko. Ikaw ang pumili ng shift, kung anong oras ako papasok, anong oras ako lalabas. Di ba? Ang kauna-unahang sahod ko doon. Ikaw rin ang nagpasya kung saan ko gagamitin. Ang galing mo! Kapal ng mukha mo. At muling hahagulgol ng iyak itong si Mel dahil sa kanyang sobrang galit. Hanggang isang umaga, araw nga ng Lunes, medyo maulan nga noon. Nataon namang pang umaga itong si Bea. Late na nga siyang nagising. Nagmamadali nga siya, kaya naman nang siya'y makakita ng bus, agad siyang sumakay. At sa di inaasahang pagkakataon, bus ni Troy ang kanyang nasakyan. Binati siya ni Troy at sinabi nga nitong, "Good morning po, Ate Bea. Aba, pang umaga po pala kayo." "Teka, anong oras na po ah? Bibilisan po natin kasi baka malate po kayo." "Umupo na po kayo doon." Yan ang sabi ni Troy kay Bea, pero ni hindi man lamang siya kinausap, ni hindi man lamang pinansin. Mabuti na nga lamang at sanay na itong si Troy sa mga ganong klase ng reaksyon ng mga tao, lalong-lalo na kay Bea. Nakwento na nga sa kanya ito ng kanyang kaibigang si Mel. Ipinagpatuloy na nga lamang nitong si Troy ang kanyang pagdadrive ng bus. Kahit pa sabihing masama ang panahon, kitang-kita mo nga sa salamin na siya ay palaging nakangiti. Para bang sadyang maganda ang kanyang gising. Habang si Troy ine-enjoy lamang ang kanyang trabaho, si Bea parang galit na galit sa kanya. Inis na inis kahit na wala naman siyang ginagawang hindi maganda. Pagkababa nga niya, ni hindi man lamang siya nagpasalamat kasi hindi nga siya siningilan. Bagkus, tinarayan pa niya ito. Pagkababa ng bus, pinicturean niya si Troy kasama ang plate number ng bus na iyon. Walang nakakaalam kung bakit nga ba napakainit ng dugo nitong si Bea kay Troy. Lumipas ang ilang mga oras, break time na nga nitong si Bea. Binuksan niya ang kanyang telepono at nag-open siya ng Facebook. Gamit ang kanyang dummy account, nag-post siya ng ilang mga pictures ng bus ni Troy. At ang kanyang caption, "Mag-ingat kayo sa driver na ito. Masyadong kaskasero. Manyak pa kung makatingin. Akala mo kung sinong gwapo." Ang post na iyan, ikinalat nga niya online. Ikinalat niya sa iba't ibang Facebook pages at group chat. Siyempre, imposibleng hindi makaabot kay Mel ang post na iyon. Awang-awa nga siya sa kanyang kaibigan dahil hindi man lamang binilurd ang picture ni Troy doon. Kitang-kita, kilalang kilala. Ang problema, itong si Bea kasi, nang ginagamit niya ang kanyang dummy account, hindi niya pa rin pinapalitan ang profile picture nito. Ang profile picture ng dummy account na iyon ay ang kanyang wallpaper mismo sa kanyang cellphone. Kahit pa sabihing hindi niya picture o hindi niya mukha ang makikita doon, alam ni Mel na ate niya ang nagpost nito. Imposible siyang magkamali. Dahil sa awa ni Mel sa kanyang kaibigan, tinawagan niya ang kaibigang si Troy at humingi siya ng pasensya. Hindi naman maintindihan itong si Troy kung bakit pero hindi na nga niya inalam. Ang sabi ni Mel, wag na nga raw isasakay pang muli ang kanyang ate hanggat maaari, hanggat posible. Iwasan na lamang ito. Ang sabi ni Troy, "Ano ka ba naman Mel? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Huwag mong pagbintangan ang ate mo. Baka naman nagkataon lang." "Baka nagkataon lang na siya ang sumakay sa akin ng isang araw. Medyo masama lang siguro ang gising niya kaya bad trip siguro. Masyadong moody pero hayaan mo na. Maliit na bagay lang yan. Alam ng tao kung anong klase ng driver ako. Hindi ako kaskasero at hindi ako manyakis. Wala kang dapat ipag-alala. Hayaan mo na." Yan ang sabi ng mabait na binata. Hanggang sa puntong ito, hiyang-hiya pa rin itong si Mel sa ginawa ng kanyang ate.
Dumating sa puntong buo na nga ang pasya ni Mel. Humingi nga ito ng permiso sa kanyang mga magulang at sinabing aalis na nga muna siya sa bahay na iyon. Lalayo muna ito. Pakiramdam niya kasi ay napakasikip na nga ng bahay na iyon para sa kanilang dalawang magkapatid. Wala naman daw kailangang ipag-worry ang kanyang mga magulang dahil sa malapit lamang sa kanyang trabaho hahanap ng boarding house itong si Mel. Pangalawa, hindi raw siya magkukulang sa mga padala, lalo na sa mga grocery at gamot. Hindi na nga siya nagpaalam pa sa kanyang ate. Palibhasa, suportado nga siya ng kanyang mga magulang. Itinuloy na nga niya ang kanyang plano. Lumipas pa ang ilang mga araw saka lamang napansin ni Bea na itong si Mel ay hindi na nga sa kanila umuuwi. Muli niyang tinanong ang kanyang mga magulang. Saka lamang niya nalaman na umalis na nga ito ng kanilang tahanan. Agad siyang nagalit, agad siyang nagwala at nagtampo. Bakit daw itong si Mel? Pag nagsabi, pinapayagan, agad-agad, samantalang siya noon humingi ng permiso pero hindi pinayagan. Ang sabi ni Bea, bakit daw napaka-unfair ng kanyang mga magulang. Ine-enjoy naman ni Mel ang kanyang independent na buhay. Walang inaasaang kahit na sino kundi ang kanyang sarili. Magagawa na nga niya ang lahat ng kanyang nanaisin. Doon sa kabayanan, siya ay nangupahan. Malapit lamang sa kanyang trabaho. Pero hindi siya malungkot dahil kasama nga niya sa apartment na iyon ang kanyang mga kaibigan. Sa paglipas ng mga araw, iba't ibang mga bagay nga ang kanyang natututunan. Ngayon, mas masarap na nga ang kanyang mga luto. Mas marami na nga siyang putahe na kayang gawin. Iba rin nga talaga pag marami kang kaibigan. Kumpara naman kay Bea na kahit isa, wala man lamang. At dahil nga naiinggit itong si Bea sa kanyang kapatid, umalis na nga rin siya ng kanilang tahanan. Nangupahan din malamang. Pero naging mahirap para sa kanya ang bagay na iyon. Dahil wala siyang mga kaibigan, naging mahirap para sa kanyang makahanap ng murang malilipatan. At dahil solo, mas malaki ang kanyang bayarin. Ito ngayon ang kanyang ginagamit na dahilan upang wala siyang maipadalang pera sa kanyang mga magulang. Napakabilis ng panahon. Mabilis na lumipas ang ilang pang mga linggo. Itong si Mel, tinanggap na ang pag-ibig na iniaalay sa kanya ni Troy. Matagal na rin kasi na itong si Troy nanliligaw dito kay Mel. Araw-araw, palagi silang nag-uusap, nagkukwentuhan, minsan sabay pa nga silang nagsisimba tuwing linggo. May mga pagkakataon pa na itong si Troy sinasadyang sunduin si Mel mula sa kanyang trabaho. At ganoon din sa umaga, inihahatid. Tutal, hindi naman masamang tao itong si Troy, kaya naman si Mel masayang tinanggap ang kanyang pag-ibig. At ang balitang ito nakarating kay Bea. Hanggang isang hapon, muling nanggulo itong si Bea at ipinahiya sina Mel at Troy sa maraming mga tao. Sa mismong tambayan ng mga nagkatrabaho sa pabrika kung saan andon si Troy para sunduin si Mel. Ibang klase ka rin ano? Anong ang pangalan mo? Troy? Kayo na pala ng kapatid ko. Ilang buwan na? Ilang linggo na? Ang galing mo rin talaga, no? Hoy, mamang driver, sabihin mo nga sa akin, ano bang nakain mo at parang lumakas ang loob mo para ligawan ng kapatid ko? Sabihin mo nga, ano bang kaya mong gawin? Anong ipapakain mo sa kapatid ko, Aber? Gulong? Ha? Manibela? Adobong mani araw-araw? Hoy! Huwag kang masyadong mangarap ng mataas. Malamang may asawa ka nga sa ibang lugar. Diba? Ganyan naman kayong mga bus driver, diba? Gawin mong lahat, patunayan mo ang sarili mo sa akin, sa amin. Patunayan mong kaya mo siyang bigyan ng magandang buhay. Kasi kung hindi, isa ko sa mga papalakpak sa inyong pagbagsak. Mga hunghang. Yan, ganyan kung mang-insulto itong si Bea kay Troy.
habang hinihintay niya itong si Mel. Aba naman Ate Bea, bakit naman kayo ganyan? Bakit kung mahusgahan niyo ako ay inam? Ano po bang alam niyo tungkol sa akin? Isa pa, nagpapatawa po ba kayo? Ako? May asawa agad sa ibang lugar? Mature lang po akong tingnan Ate Bea. Pero bata pa po ako. Pero hindi po yun ang punto ko. Ate Bea, bakit parang napakababa ng inyong pagtingin sa akin? Wala kayong alam tungkol sa akin. Hindi nyo alam kung anong pinagmulan kong buhay. Wala kayong karapatang husgahan ako. Kung makapagsalita kayo, parang walang ibang tao sa paligid natin. Para kayong hindi kapatid ni Mel. Magkaiba kayo. Ate Bea, kung ako sa inyo, itigil nyo po yung ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa nyong ito, baka habulin kayo ng karma. Kayo rin. Yan ang malumanay na sabi ng lalaking si Troy. Maya-maya pa, parating na itong si Mel, kaya itong si Bea agad umalis. Pagdating ni Mel, agad siyang lumapit sa kanyang kasintahan at nagtanong kung ano bang problema. Bakit ang dami ng taong nakatingin sa kanya? Hindi na nga sumagot pa itong si Troy. Nagpatuloy na nga lamang sila sa paglakad papunta sa labas upang makapagmerienda. Maya-maya pa, habang sila ay nasa biyahe upang ihatid nga si Mel sa bahay, kinausap ni Troy ang kanyang kasintahan. Ang sabi niya, kung maaaring bukas, ay uma-absent muna ito sa kanyang trabaho. Ang sabi ni Mel, sadya naman daw walang pasok kinabukasan kaya okay lang. Saan ba daw ito magpapasama? Ang sabi ni Troy, basta raw, isang importanteng araw nga daw iyon para sa kanya. Para sa kanila. Naihatid naman itong si Troy si Mel sa kanyang apartment ng ligtas at busog. Kinabukasan, nagulat na lamang itong si Mel at ang kanyang mga kasama sa boarding house. Alas 8 pa lamang ng umaga, dumating na itong si Troy at ibang-iba ang kanyang datingan, ibang-iba ang kanyang aura, ibang-iba rin ang kanyang bitbit na sasakyan. Wow! Saan bang lakad mo? Hoy, Troy! Saan ang punta mo? Bakit parang pusturang-pustura ka? Halos hindi na kita makilala. Yan ang puna ng mga kaibigan ni Mel sa apartment na iyon. Paglabas ni Mel, siya mismo nagulat at natulala sa kanyang kasintahan. Kaya naman pala importante ang araw na ito. Ngayong araw na ito, ipapakilala nga nitong si Troy sa kanyang mga magulang itong kanyang kasintahan. Hanggang sa ngayon, gulat pa rin si Mel. Ang sabi niya nga kay Troy baka maaari siyang hintayin. Magpapalit daw muna siya ng damit dahil masyadong simple ang kanyang kasuotan. Subalit ang kanyang ipinagtataka, bakit napakaganda ng kotse ng kanyang kasintahan? Nagrenta pa siya? Posturang-postura ito. Akala mo hindi sa kanilang tahanan pupunta. Bahagyang napatawa na nga lamang itong si Troy sa kanyang kasintahan. Napaka-inosente nga kasi nito. Aliw na aliw siya dito kay Mel. Kayang-kaya siyang paligayahin, pasayahin, pangitiin sa mga simpleng bagay. At isa yan sa mga bagay na kanyang minahal sa babaeng ito. At maya-maya pa, bumiyahe na nga ang magkasintahan. Ang ipinagtataka nga nitong si Mel, pumasok sila sa isang malaking subdivision. Ang kanyang ipinagtaka pa, maging mga guard ng subdivision na iyon, sumasaludo pa dito sa kanyang kasintahang si Troy. Kinakabahan na itong si Mel, hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Pero kumakalma siya dahil kahit papaano, lumalakas ang kanyang loob dahil hawak ng kanyang kasintahan ang kanyang kamay. Maya-maya pa, tumigil sila sa isang malaking bahay na halos hindi maabot ng tingin ni Mel ang kabuuan. Sinalubong sila ng mag-asawang maedad na at nakangiti nga ito kay Mel. At ang tatlong lalaking halos kamukhang-kamukha ni Troy, halatang mga kapatid niya nga ito. Imposible nga itong magkamali. Ito ang kanyang tunay na bahay, ito
ang kanyang tunay na buhay. Oh, nandiyan na pala kayo eh. Halina kayo sa loob. Ikaw si Mel, hindi ba? Ako si Cecil. Tawagin mo na lang akong Tita Cecil. Iha, ako ang mama ni Troy. Pero sa loob na nga tayo magkwentuhan, baka abutin pa tayo ng ulan. Ano ka ba naman, Iha? Huwag kang matakot sa amin. Hindi kami masamang tao. Kami ang pamilya ni Troy. Yan ang dagdag pa ng mama nitong si Troy. Pero itong si Mel hindi makapagsalita. Paano ba naman? Hanggang sa ngayon, hindi pa rin mag-sink in sa kanya ang mga nagaganap sa harapan niya ngayon. Hindi pa nga siya makaget over sa pagsakay niya sa mamahaling kotse nga ni Troy. Dun pa kaya sa kanyang ina, nakala mo bagay doon niya sa dami ng alahas sa katawan. Mahihiya kang makipag-usap sa kanya. Nung nasa loob na nga sila ng isang napakalaking mansyon, nagsimula na nga magsalita muli ang ina ni Troy. Kwento kung kwento. Alam mo ba, Iha, hindi naman sa sobrang daldal ng anak ko. Ang sa akin lang alam mo ba, kahit itong first time nating magkita, ang dami ko nang alam tungkol sa'yo. Ang dami niyang istoryang sinasabi tungkol sa'yo. Bukang bibig ka niyan halos araw-araw. Kung saan kayo unang nagkita, kung paano kayo nagkakilala. Ay nako, tuwang-tuwa ako sa inyong dalawa. Bagay na bagay kayong dalawa. Bumabalik tuloy sa alaala ko nung nagliligawan pa lamang kami ng iyong ama, Troy. Ilang taon na nga nakakalipas noon, Iha. Alam mo ba, napakabisi ko na noon pa lamang. Kasama ko ang aking inatang aking ama na magsaka doon sa malawak na palayan. Napakainit ng panahon noon. Pero syempre, kahit pasabihing isang kahig isang tuka, hindi yun dahilan upang sumuko kami sa buhay. Nagtulungan kaming pamilya. Hanggang sa ako'y nagdalaga na nga sa bukid. Tapos bigla ko nakilala itong ama ni Troy. Na nung panahong iyon ay simpleng may-ari nga lamang ng isang maliit na palaya noon. Hanggang sa, ayun, to make the long story short, nag-ibigan kami at nagpasyang magpakasal. Nung mapakasal kaming dalawa, nagtulungan kaming mag-asawa upang makabili ng isang kumpanya na nung panahong iyon, usong-uso pa ang bumili ng mga bus company dahil napakahilig naming mag-travel nung panahong iyon. Hindi kami mahilig sa material na bagay. Ang nais namin ay bumuo ng maraming alaala magkasamang dalawa. Hanggang sa iyo na nga, lumago ng lumago ang kumpanya namin. At ito, nagbunga na nga lahat ng pinaghirapan namin. Iba't ibang negosyo na nga ang aming naipatayo. Nag-invest kami ng pera sa kung saan-saan at yun nga. Pasensya na kung masyado akong madaldal. Oversharing na ba ako? Tuwang-tuwa lang ako sa inyong dalawa eh. Pasensya na, masyado akong napa-overshare. Masyado kasing pamilyar sa akin ang itsura mo. Parang pakiramdam ko napakagaan ng loob ko sa'yo. Si Mel, tahimik pa rin. Kahit pa sabihing gusto niya sanang magsalita, hindi niya nga magawa. Dahil hanggang sa ngayon, shock pa rin siya sa mga nakikita at nararanasan nga niya. Pero nawala ang kanyang kaba at ang kanyang hiya nung lumapit na nga sa kanyang harapan ang ama ni Troy. At ang sabi nga nito, "Iha, kumalma ka. Ano ka ba naman? Welcome ka sa pamilya namin." Sabihin mo nga sa akin, Iha, kamusta ba bilang nobyo itong anak ko? Matigas ba ang ulo niyan? Pasaway ba yan? Iha, huwag kang mag-alala. Makulit lang yan pero hindi ka lolokohin ng anak kong yan. Loyal yan. Ano ka ba naman? Uy, Mel, wala kang dapat ipag-alala. Suportado namin ang sitwasyon ninyo, ang relasyon ninyong dalawa. Kahit papaano, nakakangiti na nga at muli nakakapagsalita na nga ng maayos itong si Mel. Muli siyang nagpasalamat sa mainit na pagtanggap sa kanya ng pamilya ni Troy. Maya-maya pa, nang magkaroon ng pagkakataon ng magkasintahan, nag-usap silang muli at ipinaliwanag nga ni Troy kung ano bang ibig sabihin ng lahat ng ito. Dahil ang buong akala nga nitong si Mel ay mahirap lamang. Itong si Troy, isang simpleng bus driver ika nga.
Alam naman natin na hindi naman talaga after si Mel sa yaman ni Troy. Mahal niya ang binata. Pero ang para sa kanya lamang, mas maganda sana kung mas maaga nga niyang nakilala ang buong pagkatao ng lalaking kanyang iniibig ngayon. Kung tutuusin, napakarami pang katanungan sa isip ni Mel, pero lahat ng yan nabura dahil binigyan nga siya ng assurance ng kanyang kasintahang si Troy patapos siyang halikan at yakapin ito. Naramdaman niya na tunay talaga ang pag-ibig nito sa kanya. Magmula nung gabing iyon, nagbago na ang buhay ni Mel dahil nagtapat na nga sa kanya itong si Troy at ang sabi nga nito, ayaw na nga daw niyang pakawalan pa ang babaeng si Mel. Ang nais niya ay mamanhika na agad kinabukasan. Sang-ayon naman itong si Mel, kaya kinabukasan namanhikan agad si Troy at ang kanyang pamilya doon sa tahanan ni Mel. At wala namang naging problema sa mga magulang ni Mel. Kaya lang, nung araw na yun, si Bea ay wala nga doon. Wala nga itong kaalam-alam. Hanggang sa maidaos na nga ang kasal ni Mel at Troy. Alam niyo ba, inialis ni Troy ang mga magulang ni Mel sa kabukiran. At sa isang bahay sa loob ng subdivision, doon niya binigyan ng isang magandang tahanan ang dalawang mag-asawa. Napakalaki ng pasasalamat ng mga magulang ni Mel sa asawa nga nitong si Mel kay Troy. Hindi naman daw sila naghahangad ng sobra-sobrang kayamanan, pero sa kanila nga lamang magkaroon lamang sila ng komportabling bahay at buhay, masaya na nga sila, yung walang kaaway. Sina Mel at Troy, syempre, may sariling bahay at lupa ang mga yan. Malawak rin, magarbo. Hindi pwedeng putyo-putyo, ika nga. Sino ba naman ang mag-aakala na ang simpleng lalaki na si Troy, isang simpleng lalaking bus driver daw, ay anak pala ng may-ari ng isa sa pinakamalaking bus company sa kanilang probinsya. Ang kanilang pamilya, ang pamilya Santillan, nagmamay-ari din ng napakaraming convenience store, restaurant at mga hotel. Ang kanilang pamilya na malaki rin ang investment sa isa sa mga pinakamalaking pabrika sa kanilang probinsya na nagkataong kumpanya kung saan nagkatrabaho itong si Bea. Nang malaman nga nitong si Bea ang balita tungkol sa kanyang kapatid, agad siyang umuwi ng bahay upang alamin kung ito ba ay tunay. Halos mabaliw nga ito dahil wala na nga sa kanilang tahanan ang kanyang mga magulang. Nag-iwan ng liham ang kanyang ina sa loob ng kanyang kwarto. Doon nakalagay ang sulat na sila ay sumama na sa subdivision kung saan nakatira itong si Mel at ang kanyang asawa ngayon. At ang bagay na ito, imbis na ikatuwa nitong si Bea para sa kanyang pamilya at sa kanyang kapatid, abay hindi. Bagos na matuwa, nagalit. Bakit daw hindi siya imbitado? Bakit daw huli na lang ipaalam sa kanya? Bakit ganito? Bakit ganyan? Sa dami ba naman ng kanyang palpak na ginawa? Sino ba naman ang matutuwa? Pag-check niya ng cellphone niya, napakarami palang mensaheng iniwan sa kanya ang kanyang kapatid. Pati invitation meron din pero hindi niya nga binasa dahil nakablock sa kanya itong si Mel. Sa makatwid, ito ay kasalanan din niya. Hiyang-hiya siya ngayon sa kanyang sarili at hindi niya malaman ang gagawin dahil ngayon, lubos na nga niyang kilala kung sino ba itong si Troy. Kung anong klase ng pamilya ang kanyang pinagmulan. Ngayon, anong mukha ang kanyang ihaharap sa mga ito? Kinabukasan, hinanap nitong si Bea kung saan nga ba ang subdivision kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. At sa di kalayuan, natanaw nga niya ang mga ito. Abay, napakaganda na nga ng katayuan. Maganda ang tahanan, malawak, mataas, at nakikipag-usap ang mga ito sa maraming mga kaibigan. Kahit malayo siya, alam niya at kita nga niya kung gaanong kaligaya ngayon ang kanyang mga magulang. Maya-maya pa, may dumating na isang magandang kotse at sakay noon si Mel at si Troy. Si Troy halos hindi niya nga makilala.
Hindi ngayon malaman ni Bea kung paano siyang haharap sa kanyang nag-iisang kapatid na si Mel. Lalo na, paano niyang haharapin ang asawa nitong si Troy pagkatapos niya itong ipahiya sa napakaraming mga tao. Sa malamang, alam na rin ng kanyang mga boss sa kanyang pabrika kung anong kalokohan ng kanyang mga ginawa nung si Troy ay hindi pa ipinapakita ang kanyang tunay na pagkatao. Masyado siyang praning ngayon, dahilan upang isuko niya ang promotion na offer sa kanya ng pabrika ngayon. Nag-resign ito sa pabrika at nagkulong na nga lamang sa loob ng kanyang tahanan doon sa kabukiran. Wala siyang kasama. Walang kaibigan, walang kapatid, walang mga magulang. Nakakalungkot dahil hindi man lamang pumasok sa isipan ni Bea ang humingi ng kapatawaran sa kanyang kapatid, sa kanyang mga magulang at lalong-lalo na kay Troy. Hanggang sa huli, pride pa rin ang kanyang pinapairal. Sa paglipas pa ng mga araw, ay nako, pinabayaan na nga ni Bea ang kanyang sarili. May mga pagkakataong kahit na may pera siya, hindi na nga siya bumibili ng pagkain at iniinda niya ang kanyang pag-iisa. Iniisip niya, wala nang pag-asang lumigaya pa ang kanyang buhay. Galit daw sa kanya ang kanyang kapatid na si Mel. Galit sa kanya ang kanyang mga magulang. Hiyang-hiya naman siya kay Troy at sa kanyang pamilya. Hindi naman siya makapaghanap ng ibang trabaho dahil hindi pa nga raw siya handa para dito. Wala, ganun talaga daw. Baka sadyang nakatakda siyang mag-isa sa buhay na ito. Nasa bahay lamang siya nagpapakanegatibo. Hanggang isang hapon, nagulat na nga lamang siya may isang babaeng kumakatok sa kanyang kwarto. Ito ay si Mel at ang sabi nga nito, "Ate, alam ko gising ka. Halika na, tara na. Kanina pa kami naghihintay sa'yo. Si Inay tsaka si Itay hinahanap ka na. Tayo na." Binuksan ni Bea ang pintuan at niyakap siya ng napakahigpit ng kanyang kapatid. At sabi nga nito, "Shh! Huwag na nating pag-usapan pa ang nakaraan, ha? Shh! Tumahan ka na. Halika na. Alam ko nagugutom ka na. Ipinagluto kita roon, tara na. Namiss kita, ate." Yan ang sabi ni Mel. Nasa likuran niya, itong kanyang asawang si Troy. Napansin agad nitong si Bea na itong si Mel ay parang medyo lumalaki, medyo tumataba. Kaya naman pala, nagdadalang tao na pala si Mel. Tama ang inyong narinig. 5 months na palang buntis itong si Mel. Ang nasa likod ni Mel ay ang kanyang asawang si Troy. At doon, yun na ang perfect timing para kay Bea, ang humingi muli ng kapatawaran, ng maayos na kapatawaran dito kay Troy. Ilang taon na nakakalipas. Nagmahal din ako. Isang bus driver. Mabait siya. Gwapo. Matipuno. Magalang. Inibig ko siya ng totoo. Pero bigla niya akong iniwan sa ere. Nangako siyang papakasalan niya ako. Pero anong ginawa niya? Nangutang siya ng nangutang sa kung kani-kanino. At ako lang mag-isa ang nagbayad ng lahat ng iyon. Nang dahil sa aking sobrang pagmamahal sa kanya, ako lang yung nahirapan. Mel, patawarin mo ako. Hindi ko ginustong iparamdam sa yung sinasakal kita. Ayoko lang matulad ka sa akin. Ayokong danasin mo kung gaano kasakit ang maiwan ng isang minamahal. Troy, patawarin mo ko. Patawarin mo ko kasi nung panahong yun, ang akala ko pare-pareho kayong mga lalaki. Patawarin mo ko kung ang baba-baba ng tingin ko sa'yo. Ang buong akala ko wala kang pangarap sa buhay mo. Mali ako na hindi kita kinilala ng maayos. Ang totoo niyan,
Alam kong mali talaga ako. Mali lahat ng ginawa ko. Sana patawarin niyo pa akong dalawa. Pangako ko sa inyo, magbabago na ako. Hindi na muling mangyayari ang ganito. Mel, Troy, patawad. Muling niyakap ni Mel ang kanyang ate. At sabi nga nito, pinapatawad na nga daw niya itong si Bea. Ganoon din ang sinabi nitong si Troy. Tapos na ang lahat. Nangyari na ang nangyari. Kalimutan na nga lamang ang nakaraan at mag-move on. Sa huling parte ng istoryang ito, nakahingi na nga ng kapatawaran si Bea sa lahat ng kanyang mga maling ginawa at nasabi noon. Kay Troy, kay Mel, sa kanyang mga dating kaibigan at sa kanyang mga magulang. At lahat sila, pinatawad na nga siya. Tunay nga naman na may mga pagkakataon na kapag malaki talaga ang kasalanan mo, napakahirap namang humingi talaga ng sorry. Hindi ganun kadali. Kahit pagustuhin mo, parang nakakahiya pa rin. Pero kaibigan, taas na umong harapin ang mga pagkakamali mo at muli kang humingi ng kapatawaran. Mangako ka na hindi mo na nga uulitin pa. Pangako ko sa iyo, kapag nagawa mo yun, gagaan na ang pakiramdam mo. Gagaan na ang isipan mo. Mas magandang harapin ang buhay nang walang kaaway. Diba? At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maligayang araw po sa ating lahat. Shout out time! Binabati ko po si Miss Yasmin Daclison, Virgie Vergel de Dios, Roda Garbida, Mirna Galicia, Merly Lane, Amalia Canamaru, Yolinda Castillo, Lily C. Acad, Carmelina Parcon, Merced Pineda, Len Gonzalez, Romila Hernandez, Alma Macabe, Fenny Duenas, Josephine Mapalad, Alfredo Sigua, Christopher Almario, last but not the least, Alicia Oblenda, Bernadette Nofies, Princess Drucker, at Arlene Malyari. Maraming salamat po sa lahat ng inyong iniwang komento. More stories to come, kaya naman, wait lang. See you again next time. Paalam.